Giannis Antetokounmpo to Golden State Warriors na buhay muli. Sinabi mismo ni Paul Pierce sa kanyang podcast na ang isang paraan upang makabalik lang daw ang Golden State sa pag-contend for championship ay dapat na kanilang makuha si Giannis sa Milwaukee Bucks. Noon pa man ay interesado na ang Golden State Warriors para kay Giannis. Nung naging free agent siya, nagpakita rin sila ng kanilang kagustuhan na makuha siya. Subalit siya ay bumalik sa Milwaukee Bucks at pumirma ng long-term contract. Pero sa mga nagdaang taon, nagpaparinig siya sa Milwaukee Bucks na kung sakaling hindi raw maibibigay ng kanyang kupunan yung kanyang gusto para sila ay magkampiyon, hindi siya magdadalawang isip na umalis at pumunta sa team na sa palagay niya ay mayroong malaking tsansang manalo kumpara sa Milwaukee Bucks. Kaya dali-daling nag-trade ang Milwaukee Bucks para kay Damian Lillard at kanilang dinispatcha si Jrue Holiday. Pagkatapos nun ay humupa kagad yung mga rumors patungkol dyan, subalit hanggang sa ngayon ay hindi pa rin isinasantabi ang posibilidad na lilipat din ito ng kupunan kung sa tingin niya hindi na talaga nag-workout itong kanilang partnership ni Dame. Walang NBA star ngayon ang tatanggi para makasama sa Stephen Curry, especially kung championship na ang pinag-uusapan dito at yung kanyang performance sa Olympics ay magsisilbing pang-akit iyon sa mga ibang star player na hindi pa rin siya kinakalawang. Ayon dito, ang Golden State Warriors ay marami pa namang mga tradable asset para makuha si Giannis. Hindi ko sinasabing ngayon magne-negotiate ang Warriors ng trade. Kumbaga nakadepende yan sa relasyon ng Milwaukee Bucks at ni Giannis kung pagod na siya at kung gusto rin niyang mag-move on na sa kanila. Imagine mga idol kung ano ang magagawa ni na Stephen Curry and Giannis kung sila ay magsasama. Siguradong sila ay hirap na mapigilan. Well, ano ang komento ninyo mga idol? Na para mismo kay Paul Pierce, kinakailangan makuha ng Warriors si Giannis upang sila ay makabalik kung nasaan man sila dati. Sa ibang balita naman, hindi pa rin nawawala ng pag-asa si Boban Marjanovic na makakalaro pa rin siya sa NBA. Hanggang sa ngayon, naghihintay pa rin siya ng kupunang tatawag sa kanyang kampo. Sumabak sa aksyon si Marjanovic sa retirement party ni Goran Dragic. Isang batikang sentro si Marjanovic at napakataas niya. Napaka-basic lamang sa kanyang dumepensa at kung magdadunk ay hindi na nga siya tumatalon. Yung kanyang papel na ginagampanan sa kanyang NBA career ay ang pagiging backup center. Pero sad to say sa mga kupunan na napaglaruan niya sa Pistons, sa Clippers, sa Sixers ay hindi naman siya ganong pinapalaro. At kung siya ay pinapasok naman sa mga garbage time naman yun. Sa ngayon kasi yung patok ng mga center o big man sa liga ay yung kanilang mapapakinabangan sa anumang papel na kanilang ibibigay o posisyon. Hindi lang yung pagiging traditional na big man kundi yung pagiging modern na big man. Siyempre kung pag-uusapan naman yung pabilisan, hirap na makasabay si Marjanovic. Although may shooting siya sa 3-point line, malaking bagay yan. Subalit sabihin na lang natin na mayroon pang mas magaling sa kanya. Totally, abangan lang natin at baka mayroon pang tatawag kay Marjanovic na siya ay papalaruin sa kanilang kupunan.